Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Parang produkto kung ipamine online ng isang kumadrona sa Muntinlupa ang isang bagong silang na sanggol. 25,000 pesos daw ang benta sa walang kamuang-muang na bata. Ang alok pa raw ng suspect ang pangalan ng bibili, ang siyang ilalagay niyang pangalan sa birth certificate ng bata. Ang nasakoteng suspect dumepensa at iginit na naghahanap lang daw siya ng mag-aampon sa bata. Nakatutok si John Consulta. Pagkakuha ng senyas, kumilos na ang mga ahente ng NBI Human Trafficking Division para arestuin ang kanilang target sa Muntinlupa. NBI po kami. Ay, baby sir. Huli sa akto ang kumadrona habang bitbit pa ang ibinibentang sanggol. Sinubukang magpaliwanag ng kumadrona pero sa huli ay ibinigay rin niya ang baby sa NBI bago siya tuluyang inaresto. Bigay mo na. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa cyber tip ng Justice Department kaugnay sa pag-aalok ng suspect online para maibenta ang bagong panganak na sanggol. Siya ay nag-aalok sa Facebook to sell a baby. Yung baby ay 6 days old and is offering to sell the baby for 25,000. Nakipag-negotiate kami sa kanya and finally our agents from the Human Trafficking Division caught her in flagrante delicto. Hawak pa yung baby. Ayon sa NBI, nag-alok pa raw ang kumadrona ng paraan para palabasing lehitimo magulang ang kanyang mga pagbebentahan ng sanggol. Sinabi na siya na yung pipirma sa birth certificate dahil siya ay yung kumadrona at siya na rin yung magpaparegister. So mapapangalan na yung bata doon sa amin na mag-aampon. Depensa ng suspect, wala raw siyang intensyong ibenta ang sanggol at naghahanap lang daw siya ng mag-aampon dito kaya siya nag-post sa FB. Sabi ng kumadrona sa NBI, iniwan daw sa kanya ang sanggol matapos manganak at sinabing babalikan daw ito pero hindi na ito bumalik. Ang sabi daw sa kanya ng nanay, ayaw nito sa bata. Hindi raw alam ng suspect ang pangalan at address ng ina. Wala naman po akong alam na hindi yan na pala babalikan. Kaso po yung mga ginastos ko, need ko na po talaga dahil wala naman po akong ibang kinukuha ng income. Siyempre may mga bayanin ako tsaka ginastos ko po talaga yung sa bata. Yung kinukuha ko. Hinahanap po namin yung nanay so far po. Kung sakasakali po, maaari po siyang, kung mapapatunayan na inabandon na niya yung bata, ay maaari po rin namin kasuhan yung nanay ng child abuse for abandonment and neglect dun sa sarili niyang anak. Sinampahan na ng patong-patong na reklamo ang kumadrona. Ang subject ay kinasuhan namin ng Special Protection of Children Against Child Abuse and Exploitation, and then Cybercrime Prevention Act at Human Trafficking. Pipedid pa namin additional case ay kakasuhan namin ng simulation of birth under the revised penal code. Ayon sa NBI, marami raw na mamonitor na bentahan online ng mga sanggol na pinapalabas na adoption na di na dumadaan sa proseso ng pag-aampon. Kaya sa tuwing nakakatanggap sila ng impormasyon ay agad nila itong inaaksyonan. Sabi naman ng National Authority for Child Care, walang malinaw na datos kaugnay sa bilang ng mga batang iligal na binibenta online. Pero mula raw sa dating mahigit 20 Facebook groups na kanilang na-monitor na sangkot sa ganitong kalakaran, nasa 7 na lang daw ang aktibo sa ngayon. Kaya raw mahalagang mabantayan ang mga ito ng maigi. Wala pong bata ang dapat mawalay sa kanyang mga magulang at pamilya. Karapatan po ng bawat bata ang mahalin at lumaki sa kanyang kaanak. Lalong-lalo na po na hindi po kasalanan ng bata na siya ipanganak sa kahirapan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nahuli kamang panunutok at pambabanta ng 2 pulis Maynila na nagmomotor ng walang helmet sa isang traffic enforcer sa Valenzuela. Dinisarmahan at nasa preventive custody na ang 2 pulis na mahaharap sa asunto. Nakatutok si Mark Salazar. Ang nakunang ito ng CCTV sa barangay Mabolo, Valenzuela City noong madaling araw ng July 14,
hindi lang insidente ng road rage, kundi kaso rin ng police abuse. Ang nakapulang jacket na rider ay si Ronaldo David, isang traffic enforcer at biktima sa kasong ito. Ang dalawang lumapit sa kanya ay mga pulis na makikitang bumunot ng barel, saka isinuntok sa sikmura ni Ronaldo. Ang bumunot at sumuntok ay si Police Staff Sergeant Ernesto Camacho. Si Police Staff Sergeant Robert Cabudoy naman ang nakaitim na t-shirt. Kala ko po katapusan ko na ng araw na yun. Salamat na lang po sa inyo at nahuli niyo po yung tao po na yan. Hindi po sila dapat tumawag po ng baril na pananalagat ng kapwa po nila. Bago umabot sa eksenang ito, nagkasabay daw ang mga motorsiklo nila sa isang stoplight. Walang helmet ang mga pulis at napikon daw sila sa makahulugang tingin ni David. Napatingin lang po sa kanila po. Then, sasabihan ko po sana, ayun nga po, wala po silang mga helmet. Pero ayun nga po, sa unahan po banda, bigla na lang po nila akong ginit-git. At sinabi po sa akin ni Sir Cabudoy na, sama makatingin iwanan ko na po sana sila dahil nga, ganun nga po yung ano po nila. Sa unahan po banda, tinawag pa po na sinigawan po nila ako na, tumigil ka, tumigil ka. Si Camacho lang ang nanuntok pero si Cabudoy ay nagbanta. Si Sir Cabudoy po, nakikita po sana po na gumagawa na po sana niya po, nandito po yung baril niya po. Paglapit po niya sa akin, hindi ko pa lang kukita po sa CCTV. Napuhakap nga na po yung baril at naka po sa akin. Sinabi niya po, gusto mong patayin na kita rito? Galit si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian sa inabot ng kanyang traffic enforcer sa kamay ng dalawang pulis Maynila. Hindi ho welcome ang mga bastos po na pulis dito sa aming lugar, na huwag kayong pupunta dito na nagpapasiga-siga na akala nyo porke pulis kayo ay mas mataas kayo kaysa sa traffic enforcer. Nakipag-ugnayan na raw ang commander ng Police Station 12 ng MPD sa Valenzuela Police at nangako ng aksyon. Nagsabi sa akin na at that time, hindi rin niya masyado pang kilala yung mga tao niya. Yung dalawa na involved. Kasi honestly, sabi niya, bagong take post din siya as station commander ng Delpan, 1 week lang. So, nung nag-usap kami, sabi niya ay hahanapin niya rin yung dalawang involved. Habang nagpe-press conference si Mayor Gatchalian, nag-text daw si MPD Director Brigadier General Arnold Ibay para sabihing nadisarmahan na ang dalawang pulis at ngayon nasa preventive custody sa District Personnel Holding and Accounting Section. Sinimula na rin daw ang administrative case laban sa kanila. Nagsampa na rin ang kasong kriminal ang biktima kanina. Nagpaalala rin si Interior Secretary Benhur Abalos sa PNP ng halaga ng mabilisang aksyon sa mga ganitong kaso ng police abuse. Dapat yung disciplinary action gawin kaagad para ipakita sa publiko na huwag kayong mag-alala, hindi po pwede ang abusadong pulis sa PNP. Hindi pa ulit nagbibigay ng bagong pahayag ang MPD, maging ang dalawa nilang pulis na nasa kanilang kustodiya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi na umano tatanggap ng anumang pwesto sa gabinete ng Administrasyong Marcos si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya yan sa turnover ceremony ng pamumuno sa Department of Education kay incoming DepEd Secretary Sani Angara. Nakatutok si Oscar Oida. Sa kanyang huling araw bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Marcos, formal nang ipinasa ni Vice President Sara Duterte ang pamumuno sa Department of Education kay incoming DepEd Secretary Senator Sani Angara. Personal pang inikot ng bise si Angara sa opisina ng DepEd. Aaminin ko na sa ikli ng panahon, may mga hakbang na sadyang hindi natin natapos. Nais kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. Education is a pillar of our nation's progress. Sama-sama tayong magtulungan upang iangat ang antas ng edukasyon sa bansa patungo sa bagong Pilipinas. Bukas na magiging epektibo ang pagbibitiw ni VP Sara bilang miyembro ng gabinete. 1 buwan matapos niya itong i-anunsyo noong Hunyo. Kanina, ikinuwento niya ang rason sa pagbibitiw. Merong personal sa aming dalawa ni President Marcos, which stems from yung napag-usapan namin bago ako pumayag na tumakbong Vice President. Meron siyang
sa trabaho at meron siyang sa bayan. Mahaba siya na kwento and we will need a sit down. Hindi siya isang rason lang. Nagkabuhol-buhol na siya. Hindi naman. No. Kasi wala naman din kinalaman si First Lady sa trabaho namin ni Pangulong Marcos. Ayon pa kay VP Sara, okay naman yung relationship namin ni President Marcos. pero nang tanungin kung may balak pa ba siyang tumanggap ng ibang katungkulan sa gabinete ng Pangulo. Hindi na po. Hindi na ako magsiserve in another cabinet post sa Marcos administration. Natanong din si VP Sara sa kung sino ang susuportahan niya sa midterm elections. Pero hindi pa raw niya ito masasagot sa ngayon. Pareho na nga raw niyang natanggihan sinang Pangulong Marcos at dating Pangulong Duterte. Kailangan ko kasi muna pag-isipan kung ano yung direction ko sa midterm elections sa susunod na taon. Kaya hindi pa ako handa na sumagot sa kanilang dalawa kung anong gagawin for the midterm elections. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hiniling ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang tulong ng mga lokal na pamahalaan para mabilis na mapuksa ang operasyon ng mga iligal na pogo. Kasabay niya ng utos ng DILG na isa-isahin ng mga pulis at alkalde ang mga establishmento sa kanilang nasasakupan. Nakatutok si Salima Refran. Ang laban kontra iligal na mga aktibidad ng mga pogo, hindi na lang daw isasagawaan ng national government, kundi pati na rin ng mga lokal na pamahalaan. Yan ay matapos i-turn over ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang intel packets ng mga pogo sa House Committee on Public Order and Safety at Games and Amusements. We would like to submit for your examination this database of 402 canceled pogos and former sub-licensees from PAGCOR, as well as the identified scam farms all over the country. Kailangan mapasara sa tulong ng mga LGU at yung ating BPLO, mga head, para at least matulungan tayo para mapasara na itong 402 na to. Kasi kung PAOK-TF ang aasahan natin, iisa-isahin nila to. Ayon sa PAOK, karamihan raw sa mga ito nasa Metro Manila. 2 sa malalaking operasyon ng PAOK noong nakaraang taon sa Pasay. Dito yung bukod sa nagsasagawa ng scamming activities ay nakitaan pa ng torture chamber at prostitution den. Kaya ang Pasay LGU nakikipagtulungan na sa PAOK para paigtingin ang kanilang kapasidad na sugpuin ang mga iligal na pogo at kanilang mga krimen. Ang Department of Interior and Local Government naglabas na ng memorandum circular para puntahan ng mga LGU ang mga establishmento sa kanilang mga lugar para inspeksyonin. Inaatasan ko ang mga mayor at ang pulis na isa-isahin, ibahay-bahay na lahat ng business establishment na sinasakupan nila. Isa-isahin ko ito'y legal. For all you know, hindi lamang ito against yung mga, ang tawag namin ito ay farm scam, mga scammer, no, na may mga computer. Anong malay mo, baka may mga kung iba pa mga criminal activities tungkol dito, no? It could be drugs and other things. So, yun po ang gagawin namin sa buong Pilipinas. Ang Iloilo City Council nagpasa na ng resolusyon kahapon na nagbabawal sa pag-operate ng pogo sa syudad. It's very clear that we want to pass, we don't want pogo here in the city. In support also of the proposed bill sa House kag sa Senate. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa ang mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng low pressure area at habagat. May mga lugar din lubog pa sa baha at nakapagtala ng landslide. Nakatutok si Mark Salazar. Dahil pa rin sa malawakang pinsala ng ulan at baha sa Mindanao, nagdeklara na rin ng state of calamity sa bayan ng Pikit, Cotabato. Baha pa rin sa Silic High School, pero hindi yan alintana ng mga estudyante at guro na nagsasagawa ng National Learning Camp. Diyos ko, ang daanan namin, nag-overflow na. Aabot hanggang binti pa rin ang baha sa ilang lugar sa bayan ng Upi sa Maguindanao del Norte dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Umapaw tuloy ang sapa na umabot sa kalsada kaya pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan.
Hirap ding makadaan sa kalsadang ito sa Kidapawan City dahil naman sa pagguho ng bahagi ng bundok, nagkalat ang mga bato at tipak ng lupa sa kalsada. Ganyan din ang naranasan sa Katmon, Cebu. Isa ang isinugod sa ospital matapos madaganan ng kanyang paa ng bato. Humambalang naman sa kalsada ang natumbang punong ito sa bayan ng Medellin, dahilan para pansamantalang hindi ito madaanan ng mga sasakyan. Magkahiwalay na landslide din ang naitala sa 2 barangay sa Socorro, Oriental Mindoro. Wala namang nasaktan. Sa bayan ng Pinamalayan, nalubog sa abot tuhod na baha ang ilang lugar. Ang mga taga-barangay Zone 2 nagtaas na ng gamit. Binahari ng palengke. Sa barangay Banilad, pahirapan ng pagtawid sa ilog. Ang lakas ng baha! Rumaragas ang kulay putik na baha naman ang namerwisyo sa barangay Pakyas sa bayan ng Victoria. Ang pag-ulan sa Oriental Mindoro at Mindanao dahil pa rin sa pinagsamang epekto ng low pressure area at hanging habagat. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Malapit nang matapos ang paggawa sa runway ng Balabac Air Base na isa sa 4 na bagong EDCA site sa bansa ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna niyan, kinumpirma ng China na may bago itong kasunduan kasama ang Pilipinas para maayos na mapag-usapan ang mga maritime issue. Nakatutok si Ivan Mayrina. 2019 pa nang simula ng konstruksyon sa Balabac Air Base sa Palawan. Ipinasilip pa ito sa GMA Integrated News noong 2023. Matapos itong madeklarang isa sa 4 na bagong pasilidad na gagamitin sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa kanyang pamamahagi ng ayuda sa mga naapektuhan ng El Nino sa Palawan at Marinduque ngayong araw, ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos na patapos na ang runway sa Balabac Air Base. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Nasa katimugang bahagi ng Palawan ng Balabac at ikalawang EDCA site sa Palawan, dagdag sa Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa City. Bilang isang EDCA site, pwede itong gamiting pasilidad ng US military para magposisyon ng mga eroplano o barko at iba pang kagamitan. Pero hindi pwedeng gawing permanenteng base. Bukod sa Balabac, sabi pa ng Pangulo, prioridad din ng kanyang administrasyon ang pagtatayo ng airport sa Pag-asa Island. Kasama din siyempre sa ating prioridad ang pagpapalago ng turismo sa inyong lalawigan at sa pagpapabuti pa ng daloy ng transportasyon dito. Ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng Puerto Princesa Airport Development Project at Pag-asa Island Airport Development Project. Sa gitna ng pagpapalakas ng pamahalaan sa depensa ng bansa, ang pagpapalakas din ng mga paraan upang maayos na makapag-usap ang Pilipinas at China. Kinumpirma na rin ng Chinese Foreign Ministry ang bagong kasunduan sa pagitan ng 2 bansa na nagbibigay daan sa pagbubukas ng ilang communication channel patungkol sa mga maritime issue. Nananatili raw ang commitment ng China na resolbahin ang maritime issues sa Pilipinas sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Kabilang sa bagong communication channel, ang mga kinatawang itatalaga ng mga lider ng Pilipinas sa China, pati ng Foreign Ministry at Coast Guard ng 2 bansa. Wala pa impormasyon kung sino-sino itatalagang kinatawan ng Pilipinas para rito. Ang malaya at madalas sa komunikasyon din ang isa sa binigyan diin sa pag-uusap naman ng US Defense Secretary Lloyd Austin at Defense Secretary Gilbert Chodoro. Mahalagang bahagi raw ito ng pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas at Amerika para sa malaya at bukas na Indo-Pacific region. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Inilabas ng Okta Research ang resulta ng isinagawa nitong Senatorial Preferences Survey para sa eleksyon 2025. Nakatutok si Oscar Oida. Kasama sa 16 na pangalan na may statistical chance na pumasok sa top 12 kung ang eleksyon ay ginawa noong survey period. Sina Congressman Erwin Tulfo, mamamahayag na si Ben Tulfo, Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, mga kasalukuyang senador na sina Pia Cayetano, Bong Revilla Jr., Bato de la Rosa at Francis Tolentino, dating Senador Panfilo Lacson, dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Manny Pacquiao, Senadora Amy Marcos, Senador Lito Lapid, DILG Secretary Ben-Hur Abalos, dating Manila Mayor Isko Moreno at Makati Mayor Abby Binay.
Pinapili ang respondents ng hanggang 12 pangalan ng iboboto nila kung gagawin ngayon ang eleksyon. Kasama sa 60 pangalang nasa listahan ang mga kasalukuyan at dating mambabatas, gobernador at LGU officials. Pati mga kasalukuyan at dating miyembro ng gabinete at mga celebrity. Isinagawa ang face-to-face interviews mula June 26 hanggang July 1 sa 1,200 respondents, edad 18 pataas at may error margin na plus-minus 3%. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Ultimate kilig ang hatid ng dalawang Sparkle Chinito Heartthrob na nagpasaya ng mga kapuso sa Luzon. Kabilang dyan si Pambansang Ginoo David Licauco na well applauded sa kanyang goosebumps na monologue para sa Pulang Araw. Yan ang report ni Denise Abante ng GMA Regional TV. Sinalubong ng malalakas na sigawan at hiyawan si Pambansang Ginoo David Licauco sa isang event sa City of San Fernando, Pampanga. We love you, David! Hinarana ni David ang crowd. Nagpakilig at nakilaro rin siya kasama ang fans. Isa sa pinagkakaabalahan ngayon ni David ang pag-promote ng pelikula nila ni Barbie Forteza na That Kind of Love. Gayon din ang nalalapit na world premiere ng GMA Prime Family Drama Series na Pulang Araw kasama sina Barbie, Sanya Lopez at Alden Richards with Dennis Trillo na may special role. Yun yung pinaghihirapan ko the past year. Just super happy na nabigyan ako ng ganitong opportunity to showcase my talent hopefully. Kaya hopefully nagbunga. Sana ay ma-appreciate ng mga tao. Ayun, ako naman talagang ginagawa ko lang yung trabaho ko. I'm just doing my best para sa craft, para sa teleserye dahil maraming matutunan yung mga Pilipino dito. Kamakailan, umani ng papuri ang latest vlog ng Pulang Araw. Kung may pagkakapantay-pantay, ang ating mga pangarap ay madaling maisa sa katuparan. Kung saan madamdamin ang naging monolog ng karakter ni David sa series na si Hiroshi Tanaka. Lalo't higit para sa bayan. Thankful daw si David na nabigay sa kanya ang role at nabigyan siya ng pagkakataon para mag-share ng mga advocacy para sa mga Pilipino. Mapapanood ang Pulang Araw sa July 26 sa Netflix at July 29 naman sa GMA Prime. Sa Dasmariñas, Cavite naman nakisaya ang isa pang Sparkle Chinito Heartthrob na si Migs Almendras. Nagsilbi siyang host sa dambuhalang inflatable installation doon, kabilang ang Gentle Giant Bear na may taas na 30 feet. Reminiscing his childhood memories daw with his toy si Migs. Ang daming bumabalik sa akin ng mga alala. Okay, dati may stuffed toy ako na. Hindi ganyan. Pero just again, ang sarap panoorin ng mga bata. Naki-food trip din siya sa kakaibang chicharon sa Dasma. Ang healthy lettuce na ginawang chicharon, ang Lecharon Bulaklak. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Denise Abante, nakatutok 24 oras.